The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. One of the 12, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" They paid him 30 pieces of silver, and from that time on, he looked for an opportunity to hand him over. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, the disciples approached Jesus and said, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?" He said, "Go into the city to a certain man and tell him, 'The teacher says, my appointed time draws near. In your house I shall celebrate the Passover with my disciples.'" The disciples then did as Jesus has ordered and prepared the Passover. When it was evening, he reclined at table with the 12. And while they were eating, he said, "Amen, I say to you, one of you will betray me." Deeply distressed at this, they began to say to him, one after another, "Surely it is not I, Lord." He said in reply, "He who has dipped his hand into the dish with me is the one who will betray me. The Son of Man indeed goes, as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would be better for that man if he had never been born." Then Judas, his betrayer, said in reply, "Surely it is not I, Rabbi." He answered, "You have said so." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa ating lahat. At muli, welcome po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Ako po si Father Sandy. Hindi pa ako taga dito. I'm assigned in Calamba. At ako po ay galing sa isang malaking pamilya. Maliliit po kami pero marami po kami. So 11 po kami magkakapatid, no? Actually 12 kami magkakapatid, no? Namatay yung isa, 11 na lang po kami. Ang daming time ng aming mga magulang. Kaya nung naging pari ako, mas lalo kaming dumami. Para naging kamag-anak ko na ata ang buong mundo. So nung kabataan ko, no? Siyempre, dahil sa marami kayong magkakapatid, no? Ang practice ay yung tinatawag nating hand-me-down. Yung pinapamana lang, no? Mula sa damit hanggang sa sapatos, sa tsinelas, no? Halos sa lahat ng mga bagay. Minamana lang ng kasunod na kapatid, yung galing sa kanyang kuya or ate. Ako po yung nagkataon na bunso sa mga lalaki. So kaya yung aking mga damit most of the time ay malalaki. Hindi fit sa akin. So, bakit okay naman, no? Ayos naman kami. So, hand-me-down. Hand-me-down ng mga bagay-bagay sa bahay. In today's gospel, brothers and sisters, we have heard of the same, almost the same word. Pero hindi hand-me-down, but handing over. Ang salitang ginamit sa Latin ay tradere. Trado, tradere. Ibig sabihin, to hand over, to deliver. Sa aming mga Dominicans po, meron kaming motto. Marami kaming mottos, but one of them is using that same word, tradere. Sa contemporary et contemplata aliis tradere. Yung gugunam-gunamin ang mga bagay-bagay sa buhay at ipamahagi ang mga napag-gunam-gunam sa iba.
No? You share, you contemplate, and then you share the fruits of your contemplation. No? So in this case, no, ang tradere ay nagkaroon ng kakaibang kahulugan. Sharing. Subalit sa ating ebanghelyo, ayon kay San Mateo ngayong araw, nakamukha nung binasang ebanghelyo kahapon, ayon kay San Juan, pinag-uusapan si Judas Iscariote, the betrayer of Jesus. And in today's gospel, brothers and sisters, Judas Iscariot hands over Jesus doon sa kanya mga kalaban sa halagang 30 pieces of silver. Ayon sa mga biblical commentators at theologians, no, yung 30 pieces of silver na yan, nung panahon ni Jesus, ay katumbas ng isang araw na sahod ng normal na manggagawa. Minimum wage. No? Just imagine Judas, na kung saan alam niya ang halos lahat ng presyo ng mga bagay-bagay. Kasi siya po yung treasurero, di ba? Siya yung tagahawak ng pera ng mga apostoles ni Jesus. Alam niya ang presyo ng mga bagay-bagay. Subalit ayon sa isang teologo, hindi niya alam ang presyo ng kawalan. So Judas, no, handed Jesus over to the Pharisees and the scribes, no, sa halagang 30 pieces of silver. Napakababa. At narinig niyo sa tagpo ng Ebanghelyo, ilang beses sinubukan ni Jesus na panibaguhin ang isip ni Judas. Subalit hindi talaga nagbago ang isip ni Judas. Nakakatuon siya sa kanyang sarili. Naging sarado ang kanyang pandinig. Kung kahapon sa Ebanghelyo ni San Juan, hindi nagsalita si Judas. He did not say a word. No? John, in that part of the gospel, did not allow Judas to say a word. Ngayon dito sa ating Ebanghelyo kay San Mateo, nagsalita si Judas. Subalit ang kanyang pananalita ay hindi pananalita ng isang taong nagsisisi o gustong magsisi. Napakinggan ninyo sa bandang huli, sa dulo, towards the end of the gospel, anong sabi ni Judas? Surely, it is not I, Rabbi. Hindi ako ang magtatraidor sa iyo, Lord, di ba? Hindi naman ako, di ba? Hindi ako. Sa ating buhay, mga kapatid, when we sin, when we commit sin, it is very difficult for us to admit that we have sinned. Napakahirap aminin ng kasalanan. Bakit? Kasi ayon sa isa kong kapatid na Dominico, o narinig nilang din siguro sa iba, kung meron mang bagay sa buhay na dapat nakakahiya, iyon ay ang ating kasalanan. Kung merong bagay sa ating buhay na nakakahiya, hindi yung ating mukha, hindi yung iyong kaseksihan, o yung balat. Ang nakakahiya po ay ang kasalanan. And it is very difficult to admit our sins. But God, ang Diyos po, ay handang makinig sa atin. Marahil sa ating buhay, maraming beses siyang nagparamdam sa atin. Nagpaparamdam siya upang tayo ay bumalik loob sa Kanya. Mga kapatid, habang ating pinagninilayan itong mga banal na araw, mga mahal na araw, na siya nagbago sa mukha ng mundo dahil sa pagliligtas ng anak ng Diyos, inaanyayahan tayo na magbalik loob sa Diyos. Huwag sana nating ipagpalit ang Diyos at ang Kanyang pagmamahal sa kapiranggot na salapi
na kasikatan, na ligaya, na sarap. Isipin natin na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay niyakap ang ating pagiging tao, ang ating mga kasalanan. Niyakap ng Diyos ang ating pagkatao upang maibalik ito sa orihinal na dignidad nito. Namatay ang Diyos, namatay si Kristo dahil sa atin, dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ipinagkaloob ni Kristo ang kanyang buhay para tayo ay mabuhay mula sa kasalanan. Ngayong mga mahal na araw, pinagninilayan natin yan. At naway hindi lang magtigil o tumigil sa mga mahal na araw ang ating pagninilay sa pagsasakripisyo, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sana po sa bawat araw ng ating buhay, maisip, maalala, at maisabuhay natin ang pagmamahal ng Diyos na umabot sa krus. Naway sa tuwing tititig tayo sa krus na banal, makita natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Makita natin ang pagsasakripisyo ng Diyos para tayo ay maligtas sa kasalanan. Judas hands over Jesus to his enemies. Huwag nating tularan yun. Ang tularan natin ay si Jesus na nag-alay ng kanyang sarili sa Ama. At ipanalangin natin sa ating misa ngayon na naway bigyan tayo ng Diyos that God will give us the necessary graces, mga kinakailangan nating grasya at pagpapala, nang sa gayoy patuloy nating masundan si Kristo. At hilingin din natin ang pananalangin at pagmamahal ng ating Inang Maria, Our Lady of Manaoag, our beloved Mother, to accompany us in this journey as we follow her Son. Amen.